Hey guys, Ollie here and welcome back to my channel. So, a lot of you requested for me to make a tutorial on how I curl my hair and ito na, gagawin ko na siya. Actually, matagal nyo na yun request and ngayon ko lang naisipan na gawin. Sobrang dali lang nitong way ng pagka-curl ng hair ko kasi yung curler na gamit ko is iba siya kaysa sa usual na curler, which is yung barrel talaga. And ito yung curler ko. This is from Babyliss. Babyliss yung brand niya. And ayan, Babyliss Pro Stylist Tools. And ito yung tinatawag nilang automatic curler. Ito na talaga yung gamit ko na curler ever since siguro ilang years, diba? Siguro mga 5 years na. Pero hindi itong ito yon. This is yung pangalawa na namin. Kasi yung first one is nasira na siya. Pero matagal naman nasira for 4 or 5 years. Nag-last siya. And pink yung una namin. So, yung problem nun is parang hindi na okay yung dito niya. Loose na siya. Kaya namamatay-matay yung curler. So, nabili ko to sa Instagram shop. Ilalagay ko yung name ng Instagram shop sa description box. And nabili ko to for 1,500 pesos. Sobrang dali lang nito gamitin kasi ayun, sabi nga, ang tawag nga nila automatic curler. So, it does the job for you. Hindi mo na kailangan mag-effort. So, merong tatlong dito, yung sinaslide mo. Tawag dito. Ano tawag dito? Basta yun. So, yung first one, merong 0, tas 1, 2, 3. So, ito yung temperature niya. Para mag-on yung curler, ito yung una mong sa slide. 0, 1, 2, 3. Ganyan. Ito yung 3. Sagad na siya. Ayan. Wait. So, 3. So, pag i-off mo siya, wala siyang ilaw, di ba? Magbi-blink. And then, 1, 2, 3. Sagad na siya. So, malalaman mo pag okay na yung curler, pag pwede mo na siyang gamitin kapag, nag-stop na yung pag-blink ng ilaw. So, ako, usually, ang ginagamit kong temperature is yung pangalawa lang. Para hindi naman siya sobrang damaging. Actually, yung first one na curler namin is kapag inon mo siya, magbi-beep siya yung toot, 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 ganon. Pero this one, di ko alam kung bakit wala. Pero okay na yon, basta gumagana siya, okay na yon. And then, sa second one naman is meron siyang 0, 8, 10, 12. Di ko alam kung makikita nyo ba. Siguro mag-insert na lang ako ng clear picture, tapos para makita nyo. So, may 0, 8, 10, 12. So, itong 0, 8, 10, 12, yun naman yung size ng curls ng gusto mo. So, kapag 8, ano lang siya, loose waves. And then, yung 10 is parang sakto lang. Yun yung lagi kong gamit, yung 10. And then, yung 12, sobrang curls siya. As in, yung gano'n na gano'n. Eh, ayoko naman nun. So, dun lang ako sa gitna, which is 10. Para nasa gitna siya ng curl and nasa gitna rin siya ng waves. So, isa-set ko siya sa 10. Yung problem ko lang dito, ayan, medyo mahirap siyang i-slide. Unlike do sa first one namin, parang ang smooth nung niya. Pero kung bakit. And then, yung third naman na, yung setting, merong R, L, A. So, R stands for right, L for left, and A yung alternate. So, kapag pa-right yung setting mo, yung curl na kakalabasan is pa-right. Pa-right yung direction niya. And then, pag left, pa-left. And then, pag alternate, pa-iba-iba siya. So, may right, may left, may right, left, right, left. So, parang mas messy yung look ng curls. So, pero ako, ang prefer ko is kapag sa left side yung ginagawa ko, pa-right yung curls. And then, pag right side, pa-left yung curls. Para yung effect niya is parang palabas yung curls, pag ganon. Yun yung mas gusto ko kasi parang mas maganda yung pag-frame niya sa face. So, ayan. Inaantay ko lang mag-stop yung ilaw. So, ilalapag ko muna. So, ako, pag nagka-curl ako ng hair, mas gusto ko na yung hair ko is hindi ko pinaliguan. I mean, hindi ko sinampoo, ganyan. So, ang ginagawa ko kasi every other day ako nagsishampoo ng hair kasi mas okay daw yon para may natural oils pa rin sa scalp. Kapag alam kong mag-curl ako sa araw na yon, tinatry ko munang hindi maliligo ng hair. Syempre, katawa, maliligo ako. Yung sa hair, or maliligo na ako the night before. So, kapag hindi na ako naligo, syempre gagamit ako ng dry shampoo para yung hair ko is parang hindi naman greasy yung scalp para hindi siya ganun ka-oily. Gumagamit ako ng dry shampoo. So, ito yung ginagamit ko ngayon. This is from Watsons.
This is the Hask. Hask ba yung brand? Ayan. Hask Chia Seed. Chia Seed. So, marami siyang variants eh. So, ito ang Chia Seed. Actually, hindi ko alam ano yung Chia Seed. Merong argan, mga ganon. Pinili ko to kasi volumizing dry shampoo siya. So, nilalagay ko siya sa scalp. Spray ko siya para at least magka-volume and ma-absorb niya yung oil. So, ayan. Sabi, long-lasting oil absorption, free of sulfates and parabens. So, okay yon. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. So, ini-shake. Sinishake ko muna siya. And then, wait nga. Shoulder pa more. So, ini-spray ko siya dito sa scalp. And then, rinarub ko lang siyang ganyan. So, ayan. Bango. May pabango ng lalaki. Basta kung saan yung nagiging oily yung scalp nyo. Onti dito sa top. Ayan. So, eto, nagustuhan ko to kasi hindi siya katulad ng ibang dry shampoo na sobrang parang powdery. Kasi merong lumalabas dito na parang powder yun yung nag-absorb. And yung sa ibang dry shampoo, kasi makita mo na white na siya dyan. So, parang ka may dandruff. So, ayan, nag-stop na yung pag-blink niya. Pero nga, mag-comb muna tayo. Make sure na walang tangles yung buhok. And ang gamit ko pala is wide tooth comb para, mas gusto ko lang siya and hindi siya masakit kapag, di ba yun, may tangles ka, yung hair mo. Tapos kapag manipis yung ipin, pag magkakadikit, parang ang sakit. At least ito, ano siya, hindi siya masakit. So ngayon, ika-clamp ko lang yung hair ko. Inuuna ko kasi yung nasa ilalim. So mag-start tayo sa left side ng hair ko. So yung sabi ko nga kanina, gusto ko pag sa left side ng hair ko, ang setting ko is right para pag ganun yung direction. And then pag sa right, pa left yung direction. So ito, since pa left, sinet ko siya sa right na direction. So ito yung curler, diba? And nag-stop na yung pag-blink niya. Ibig sabihin, pwede na natin siyang gamitin. Mainit na siya. So iipit mo yung hair dyan sa parang may butas na yan. And then, gaganyan mo na siya. And then, ito yung parang barrel niya, kumbaga. And then, kakainin niya yung hair mo. Literal, kakainin niya. Tapos, mag-curl na siya. And ayan, nagbi-beep. Kapag tut, ibig sabihin, pwede mo na siyang i-let go. Yes. I-let go muna siya. Ayan, merong note dito na nakalagay, important. Always use this side facing towards the head. So, kung gagamitin ko siya sa left, pag ganon. So, facing towards the head daw. So, ayan. And kung sa right naman, pag ganyan. Hindi mo siya pwedeng gamitin ng paganyan. Kasi hindi niya kakainin hindi siya magka-curl. So, paganyan. So, kuha lang tayo ng piece of hair. Huwag masyadong madami, huwag rin masyadong onte. Yung tama lang. So, ayan. Let's close up Okay. So, ayan. Facing towards the head. And, ile-level mo siya kung saan mo gusto. Kung gusto mo dito mag-start yung curl, edi dyan. Kung gusto mo dulo lang, edi dyan ka mag-ana. Pero ako, gusto ko gitna. So, gagawin ko is, ayan. Then, ipinat ko lang siya. Tapos, ayan. Kinain niya. So, wait lang natin. Yung beep. Pag nag-tutututut. Ayan. And then, kapag linet go mo na siya, ayan na yung curl, diba? Walang ka-effort, yun na yun, diba? Unlike kapag sa iba, gaganyan, wrap mo pa siya, ganyan. So, pakita ko pa sa inyo isa pa. So, ipapakita ko sa inyo yung pagkain dito. So, ayan, facing towards the head. And then, hawak mo muna siya, pero once na ika-clamp mo na siya, i-let go mo siya. Para kakainin niya yung hair. So, ayun, di ba? Kita niyo? Parang noona kung ginawa ito, nakakatakot kasi baka mahatak yung buhok ko. So, ayan. And then, kapag let go mo na siya, ayan, may curl na ulit siya. So, di ba yung curl niya, sakto lang.
Pero, ipapakita ko rin sa inyo yung 8. Sige. Yung parang waves lang. Ayan siya. 8 tong ginagawa ko. And makita nyo na ano lang siya, loose wave lang talaga siya. Compared dito sa 10. Tapos papakita ko rin sa inyo yung 12. So, ayan. Well, onti lang difference. Pero, so, ayan. Hindi siya kasing parang bilog nito. And, papakita ko yung 12. Minsan, 12 yung ginagamit ko. Pero madalas talaga is 10. So, ayan. Kita nyo, diba? Sobrang curled niya. Ayan. Kaya minsan ko lang ito gamitin kasi parang feel ko masyado siyang ayos na ayos. So, i-compare natin ah. Ito yung, wait lang, magkasama kasi yan eh. Ito yung 10. And then, ito yung 8. And then, ito yung 12. So, kita nyo naman yung difference, diba? Pero, sa tutorial na to, ang gagamitin lang natin is 10 para pare-pareho yung curls. Sobrang dali lang talaga nito gamitin. Sa una, oo, matatakot ka kasi parang, hala, kinakain yung buhok. Pero, actually, masaya nga siyang gawin. Wala pang ka-effort. Napansin nyo yung number of beeps, yung tututut. Wait lang ah. Kapag number 10, 4 beeps ata, bago mo siya i-let go. Kapag 8, parang 3 lang. And then, kapag 12, parang 5. Siyempre, mas matagal, kaya mas nagka-curl siya. So, dito na tayo sa right side. So, change na natin yung setting to left. Dahil right side na yung gagamitin. So, kapag sa left side, pareho din. Kailangan facing towards the head. So, ayan. So, ngayon, tatapusin ko muna ikulot yung hair ko, yung the rest of my hair off camera para hindi na ganun kahaba yung video na to. So, mamaya babalik ako kapag ika-curl ko na yung sa pinakaharap ng hair ko, yung unang piece. Kasi, iba yung ginagawa ko doon. Okay, so, ayan, na-curl ko na yung iba kong hair. And, sobrang bilis lang. Pero, itong harap, yung dalawang pieces ng hair na nasa harap, iba yung pag-curl ko dito. Hindi ko inaantay dun sa sagad na beep, yung beep, 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 beep. Siguro sa second beat pa lang, nilalet go ko na siya kasi parang mas natural yung dating nito. So, kasi ito, pag kinakain pa lang, nag-heat na yan. So pangalawa, siguro pangatlo. Ayan. Nilet go ko na siya para hindi siya sobrang curl. And then, sa right side din. Pero, papantak ko setting. So, left dapat. So, sa third beep, ko siya ilalet go. Hindi sa pip, 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 pip. Sabi ng jeep. Ayan. So, ngayon, tapos na tayong mag-curl ng hair. Pero, kung nakikita nyo, sobrang halatang curl siya. Hindi siya natural tignan. Sobrang, as in, hiwalay-hiwalay yung curls. So, pwede rin gamitin yung wide tooth comb since malaki nga yung ipin niya. So, ngayon, so, makita nyo, diba, hiwalay-hiwalay siya. Pero once na inano natin yan, i-comb natin, ayan, mas nagiging natural siyang tignan. Tapos, mas nagsasama-sama siya, diba? So, ayun. Ganun lang yung ginagawa ko. So, dito rin. So, ayan. Diba, mas naging natural siyang tignan compare sa kanina. So, kapag yung hair niya sobrang dulas, I suggest na gumamit kayo ng hairspray after nyo mag-curl para mas mag-last yung kulot niya. Kasi kapag sobrang dulas ng hair, ang tendency is mabilis siyang mag-loose. As in, maya-maya, parang straight na ulit siya or wavy na lang talaga siya. Pero ako, wala naman akong ganong problem. Mabilis naman kumapit yung curls sa hair ko. Kaya hindi na ako gumagamit doon. And yung iba,
before mag-curl, gumagamit sila ng hair mousse para, ayun, mas mag-last nga yung hairspray. So, kung madulas hair nyo, mag-hair mousse kayo before and after mag-hairspray kayo. So, ang last step ko lang is gagamit ako ng hair oil. Ang ginagamit ko ngayon is itong argan oil from Watsons, yung natural slime nila. So, ayan. Bagong bili lang to, pero gusto ko na agad siya. Kasi na-try ko na siya twice. Tapos maganda naman yung effect niya. So, ito for dry and damaged hair daw. So, ang gagawin ko lang is, ito may pump. Siguro kuha lang ako ng 2 pumps muna. Oops, tumulo. And then, igaganyan ko siya sa ano ko. And then, i-run through ko lang siya dito sa hair ko, sa ends. And minsan, dito rin sa taas, pero make sure na hindi dun sa scalp mismo. Kasi nag-dry shampoo nga tayo kanina para hindi maging oily yung scalp. And then, lalagyan mo ng oil. So, dito lang, ay sa ibabaw lang, para lang may shine siya ng onte. And mabango na rin. So, ayan. Wait, dadagdagan ko pa para mas maganda. Siguro mga 3 to 4 pumps siguro. And inaano ko talaga siya sa palm ko. Para hindi sobrang dami. So, i-run through nyo siya. Huwag kayo mag-focus sa isang part lang kasi baka masyado na siya maging oily. So, ayun. Ganito lang ako mag-curl ng hair ko. Sobrang dali lang. And, sobrang natuwa talaga ako dito sa curler na to since nung dati ko pag ginamit kasi sobrang dali niya lang talaga mag-curl. Kasi dati ang ginagamit ko is yung literal na hair curler na parang yung may barrel talaga siya. And, nakakapagod mag-ganyan, ganyan. So, and minsan yung yung wand lang siya, tapos i-wrap mo lang. Sobrang nakakapagod, nakakangawit pa. And, sobrang, feel ko parang mas time-consuming yun compared dito. Ang bilis lang talaga. Sana may natutunan kayo sa video na to, and sana nag-enjoy din kayo manood. Kung nag-enjoy kayo, don't forget to give this video a thumbs up, and mag-subscribe kayo sa channel ko kung di pa kayo nakasubscribe so that you can be a part of the family. So, ayun. Thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. Bye!